Kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Okay? Huwag na tayo maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may korupsyon. Okay? Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Wini-welcome namin yung mga kaating kaibigan galing sa Manibela na nagbababasa ng ulan sa labas at nagrarally. Kung hindi lang po maliit ito, in-accommodate namin kayong lahat dito sa aming tanggapan. Pero natutuwa ako at naging bahagi kayo ng pagdinig ni Senator Tulfo. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura. Lahat ngayon sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin eh. At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos ng humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon. Sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ang halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat mula ang solusyon naman dito, pinansyal eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV, driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong galing China at galing Russia, hindi po talaga uubra eh. At isa ba po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultur natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh. Dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo
na ito'y pansamantala munang suspendihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buong pag-asa ko, Mr. President. Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang zona, partikular kaugnay ng Pogo, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya'y nakikinig at siya'y sensitibo sa pulso at opinyon ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado, sa pangunguna ni Chairman Raffy Tulfo, paparinig natin at ihahatid natin sa kanya impulso, pananaw at posisyon ng mas nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At sana dinggin niya tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo, yung ating posisyon kaugnay nito nang hindi na kailangan intayin pa yung susunod na zona. Kasi kaisa nyo ka, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan kung inyong iyahain ng resolusyon kahit po sa darating na linggo. Yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag ka makakuha tayo ng mayoriyang pirma, tutulungan ko kayo makakuha ng mayoriyang pirma. Agad naming maipapasa ang panawagang ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyo lahat. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay magpahay ng resolution para isuspindihin po itong PUV Modernization Program, and susuporta naman po ako ng mga kasama ko sa Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. Suspendido muna. Pero mukhang malungkot po kayo nung marinig mo suspendido. Mukhang malungkot ka, sir. Mukhang gumalong-galong ka. Bakit po kayo nalungkot? Mr. Mar? Anong pangalan niyo ulit, sir? Good morning po, Mr. Chair. Mar Balbuena po ulit ng Manibela. Siguro, sagutin ko lang po muna ulit yun ng very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate. Kasi nga po, iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe. Kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yun. Kaya po, in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila nasa website daw ng LTFRB. Pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators. Para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Ang sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede pong makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair? Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil kokonti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, yung mga lugar na sinasabi nila konti lang ang nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding pa ito, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin, yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo, dito sa Nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin tong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta.
Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede palang ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao Divisoria, nasa Nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa Nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalan nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag-modernize, Mr. Chair. Kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay. Mahigit 400,000 pala ang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, Mr. Mar. Mr. Chairman, pag sinuspindi po ng Pangulo yan, yung mga ongoing, yung mga napwersa o voluntaryo ng sumunod dito, malaya naman po silang ituloy yung ginagawa nila, pero dahil din dito, malaya din po silang ipagpaliban ito. Ulitin ko, yung isang kooperatiba po namin, 100 milyon ang inutang, lugi na po ngayon. Kailangan nga po kasing i-review hanggat hindi klaro at maliwanag. At yung binabanggit naman po ni Yusek, kayo yata Yusek Ortega, na ang concern ninyo sa pasahero na maayos yun, anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasahero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, hindi naman porkit gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga super at operator natin. Gusto naman talaga natin yun. Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? How much is the cheapest modern jeep that you're providing for our drivers right now? Cheapest, sir, and where is it made? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2.2 million po at umabot po to almost 2.6. Yung po yung mga gawang China at meron po tayong gawang China, Korea. Exactly nga po. Wala dun sa presyong yon yung gawang Pilipino. Magkano po yung buwan ng hulog sa isang jeep na 2.5 million, 2.6 million, sabi nyo? Magkano po ang down payment? Magkano po ang buwan ng hulog? Kayo po, dapat alam niyo po yan. Dapat masagot yun ng diretso yan, ha? As per info po, yung mga depende po sa 7 years or 6 years na ina-attain nila, mga 25 to 30,000 po. Magkano po ang down payment? Ang down payment po, yeah, 5% po. Sir, ang buwan ng hulog, magdedepende yan kung magkano ang down payment. Pag nag-down payment kayo ng 50%, edi mababa ang kada buwan na hulog nyo. Kung 5% ang down payment nyo, edi napakalaki ng buwan ng hulog nyo. Hindi ako maniniwalang sa 2.5, 30 mil ang hulog kada buwan kung 5% lang ang down payment, ha? Give me, sir, the actual computation. Okay, 2.6 million, 5% is 130,000 down payment. O yung balance ng 2.6 million na 2.4 4 million divided by 5 years. Magkano ba yun? Sir, ayun. Mr. President, Wait, who are you, sir? Mr. President, my name is Ed Comilla po, Metrocomet Transport Service Cooperative, representing dito ni Calabarzon. Sir, wag muna, sir. Tinatanong ko, gobyerno. Kung pinlano nyo ang programang ito, ano yung nakikita nyong window of down payment? Hindi naman po pwedeng negosasyon lang to sa party nila. Kayo po, ano yung programa ninyo ng financing na iaalok nyong abot kaya sa ating mga chopper at driver? Okay, bago nyo sagutin yan, I would like to recognize the presence of Senator Tolentino, our Majority Floor Leader, Senator Tolentino. Sir, what is the down payment and monthly in your program? Yeah. Huwag depende sa kanila, kayo naman. Dapat may chart kayo nito eh. Sige ka. Yes, sir. Based on reports. Please. Alam ka.
Mr. Chair, may I be allowed to answer the query Go ahead. of the good Chairperson Senate Guadis. President? Sir, before you answer, what is the role of LTFRB in the financing aspect of the PUV modernization? Kayo nagbibigay po ng prangkisa sa kanila. Alam ko yun. Yes, Mr. Kayo Chair. ginagamit para sakalin sila na kung hindi maporma yung kooperatiba, hindi kayo sabunod sa modernisasyon, hindi na namin kayo bibigyan ng prangkisa. Ano ho ang papel ninyo kaugnay ng financing? Mr. Chair, Yes, please. kami po ang nag-i-endorse ng equity subsidy na ibibigay ng gobyerno sa bawat jeep na mag-avail ng Narinig ko na rin yan. modernization, Magkano yung equity subsidy which is nyo? 280,000, Mr. Per? Chair, per unit. Magkano po ang pondo ninyo para dyan? For now ho, ang pondo namin is 1.3 billion po ang Magkanong binigay. unit ang kaya nyong pondohan at bigyan ng equity share? Ilang unit po? Ikumpara nyo sa ilang libong jeepney na gusto nyong i-phase out lahat. Magkano po yung budget nyo para sa equity share? Yung sinasabi nyo mahigit 1 billion, i-divide nyo ng 200, magkano ka mo? 30,000, 80,000? O ilang unit po yun? Magkano equity subsidy? Sir, dapat automatic yun, di ba? Pinapatupad yun na yung plano eh. Nasa gitna na tayo ng programa eh. Hindi ba dapat? Oh, ito yung pondo. Congress, kailangan namin ng 10 billion para yung 50,000, 80,000 jeep, 1 milyong jeep, mapalitan natin sa loob ng 3 taon. Di ba? Automatic dapat yun, sir. So tell me, how many jeepneys does your fund or can your fund provide na may bibigyan kayong equity contribution? Your Honor, if I may be allowed while they're looking at Yes, numbers. sir, please. For next year po, ang DOTR was asking for 4.9 billion pesos. This is an amount equivalent to staggered po yung ating i-modernize na almost 150,000 because the modernization of the vehicle po will end up to 2030 po. It's like 25, 26, 27. So mga 6 na taon po yon. So ang ginawa po namin hinihingi sa ating mga kaibigan sa Senado at Kongreso is the amount na in-stagger po or hinati po in 6 years yung 150,000. At saka po, yung dami po next year will not really be as equal sa 6 years, ngunit parami po yung requirement. Kaya po palaki po yung hihingi namin. And with due respect po, your Senate President, yung hiningi po namin is just enough na alam po namin na mag-modernize sa ating transportation sector. Thank you po. Then, sir, let me ask you this. 230, sir, 280 ang equity. Mas malaki pa. So, 280,000 times 150,000 kamo ang jeep, di ba? Tama. Tama po ba yung figure? Sabi niyo po, Yusek, 150,000 ang jeep. Sir, ang sabi niyo po kanina, 150,000 ang jeep, di ba? Yes, Mr. Chair. Times 280,000. So Yes. magkano na po ba ang pondo ninyong ina-allocate sa modernization para sa equity mula nung nagsimula itong ginagawa nyo? How many billion? You talked about 1.8 billion kanina. So, 3 may pondo ba bago nun? May pondo bang sumunod nun? Sa kabuuan po, magkano? 20. Sisilapit mo. Sir, again, these figures should come automatic to you. The total amount of money you need to provide equity contribution for 150,000 jeepneys is 42 billion. Tama. So my question is, how much have you allocated since you wanted to phase them out and have been implementing this phase out? Nakakamagkano rin po kayo, sir? As per info po, since 2018 po, umabot na po tayo ng 4 billion sa paghingi po from Congress for equity subsidy. Just to clarify lang po, with Your sir. Honor, Mr. Congressman. Ganito po yon. Kasi po, since nag-start po yung modernization sa previous administration, we noticed po yung pag-acquire po ng modern vehicle was not a big number kasi po there was one major concern ng transport sector. Lagi po na-extend yung deadline. So yung pagbili po ng ating mga transport sector or pagsuporta po ng certain banks, parang bitin po because they are not sure na matutuloy po to. Pero po, nung naging firm po at nagkaroon po ng final decision ang ating gobyerno na April 30,
this is what we felt and we saw. Nagkaroon po ng resurgence ng interest from financial institutions at yung ating mga transport sectors, sila po'y kumakatok na sa mga bangko for their modern vehicles. That's why yung pag-modernize na amount po before was not that high because it was a real number na konti lang po nag-avail. I think mga 7,000 lang po. But for the next years, we feel po na parami na po na parami. That's why we will be asking a certain amount. With the permission of the chairman, kung bahagi ng programa ang equity donation contribution ng gobyerno, 280,000 is approximately 280,000 divided by magkano? 2.6 million. Di ba sabi nyo? That's about 10% down payment. Di ba? So, kung 150,000 na jeep yan, 42 billion ang kabuuang plano nyo, bakit hindi nyo isabay yung phase out? Depende sa pondo na meron kayong iaalok sa mga magmamodernize. Hindi naman po pwede, sir. Deadline na to. Dapat gawin nyo na mas maraming gagawa nito nang wala naman kayong binibigay na equity contribution, hindi naman to unahan din. Now, if that's the amount you need, sir, 42 billion, stagger it for 6 years, as you said, until 2030. So, 40 billion divided by 6, kung ilang jeepney man yun, times 280,000, yun lang din po ang i-modernize na muna natin sa kada taon. Hindi yung sasabihin ninyo, deadline na yan para humabol na lahat. Meantime, bawal muna. Hindi naman yata makatarungan yun. Yes, sir. Tama po kayo, Mr. Senate President. Kaya po yung modernization, para po, will be clear po, will not happen this year. As in, when I say modernization, yung parang they are obliged to modernize their vehicle. Ang tatapusin na po muna natin is the LPTRP, which will be 3 years, 24, 25, 26. Pagdating po ng LPTRP, meaning yung route rationalization, doon na po papasok yung pagmamodernize nila ng vehicle. So tama po kayo, they are not obliged to buy the modern vehicle now. But pagdating ng LPTRP, which will be at least by 2027, doon na po sila magpapalit from traditional to modern, and that will be the time po na hihingi po tayo from Congress for the bigger amount of equity subsidy for the last 3 years of the program. Pero ngayon po, it is just an amount of 2.6 billion dahil hindi pa po ganun karami ang nagpapa-modernize. Now, may I ask now our friends from the transport sector, ito ba ang pagkakaunawa ninyo na hindi pa nyo kailangan talaga gawin to? Siguro si Ewan ko kung sino kailangan sa mga Miss Sembrano. Good afternoon, Honorable Senate President Senator Escudero, at saka yung si Senator, hindi ko kilala, Senator Tolentino, at saka si si Senator, hindi, Ejercito. Ang sa akin kasi kanina, yun ang sagot ko sa tanong ni Idol Senator Tolfo na ang tanging hiling natin sa panahong ito para maisalba natin ang krisis na kinaharap ng ating mga operators sa transport sector, nag-modernize man o hindi, sumama sa programa, ay isuspend muna itong programa na to. Kasi maraming alibu-libong mga operators at drivers na napilitan talaga. At sa tingin ko, 1 to 5% lang ang naging masaya, yung nakakickback lang sa programang ito. So kaya, yan ang hiling natin na isuspend muna or ibasura muna itong DOTR 2017-011 na ina-approve at pinamadali ng Duterte administration noong last administration, at saka consistent kami na ayaw talaga naming sumama. At saka salamat din sa sinasabi ng ating Senate President na suportahan niya si Senator Tolfo na isuspend talaga ito. Isang malaking pasasalamat sa amin. Nagagala kami na sana po ma-realize ito.
At saka isang hiling lang namin dagdag sa kay Senator Tolpo at sa kay Senate President na ibalik na ang 5 taong prangkisa while isuspend ito. I-renew na agad. Maraming salamat po. Anong pangalan niyo po? Si Aurea Hussein po ako. Ma'am Hussein, saan grupo kayo? Member po ako ng Metro Rizal. Metro UB Rizal? Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ni ang tanong kanina, sir, ninyo. Ang sabi ni sir, bakit hindi po tanggalin daw ang mga opisyal? So, I was once part of the board of directors ng Metro Rizal. So, yung pong chairman namin, dineclare po kaming non-MIGs dahil po sa pagsagot namin sa mga inquiries ng mga operator members namin. So, sila po kasi ang nagde-determine ng kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Opo. So, for sure, kukuhain niya yung mga taong Pabor sa boboto kanya. para sa kanya. Kaya po kahit po meron ng nailabas noon sa Kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong verified complaint ay nakafile na sa CDA. Magwa 1 year na po sa August 21. Hanggang ngayon wala pa po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po ay mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay 4 months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance? Paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampa-enroll po ng aming mga anak? Hindi po kami tumutol sa modernization. Maganda po ang aming ruta. Kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po hindi po honest ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperatiba despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa Region 4A wala po? Okay. Pagbigyan ko si yung isa na lang. Itong si, anong pangalan niyo po, sir? Yung naka-red, naka-stripe. Anong grupo po kayo, sir? Magandang umaga, Mr. Chair. Ako po si Noli Rosales, galing po sa United Negros Driver Center Operator po. Okay. Yung sinususugan ko lang po kay Sir na sinasabi, dahil may kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po alis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung napapatunay na may order na yung CDA, pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na inorderan na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Anong grupo po yan, sir, na nabigyan na ng suspension order pero hanggang ngayon nakaupo pa rin? Walang ginawa yung ating... Region 6 po, United Negros Transport Cooperative po. Okay. So meron suspension order pero hindi ini-implement? Hindi po na-implement hanggang ngayon. Yung mga opisyal po, nakaupo pa rin. Okay. LTFRB, pakisagot po. Si CDA. Chair, sa CDA po yan, hindi po sa LTFRB. Sorry. Sino dapat sumagot? Ayun pala, sorry. Si ASEC Mirla Paradillo. Ma'am, pakisagot. Good morning, Your Honor. Sir, gusto ko lang pong i-clear that this program, during the crafting of this program, CDA was not even consulted. We were not part of this program. But the only role of CDA then was to register a cooperative... I'd like to recognize our Senate President, Senator Cheese Escudero. Good morning po, Senator. Our only role was to register transport cooperative upon the endorsement of the Office of Transportation Cooperatives. So yun lang po ang naging role namin. But even then, dahil nga na-approve na siya, we accept and adapt it. So maraming gulo na nangyari, napasok na kami kasi nga dahil involved ang aming mga transport cooperatives. Ma'am, sorry ha.
Hindi mo ata nasagot yung Yes tanong po. ko. Sasagutin na ko po. Meron, pakidiretso na lang po, Yes ma'am. po. Bakit hindi pa rin ma-implement yung suspension order? May mga Hanggang ngayon nakaupo pa rin Yeah. yung mga suspendido na dapat. Yes po. May charge order na po sila, nakakasuhan po yung mga hindi nag-implement ng mga suspension, and even dahil meron sila mga negligence, mga gross misconduct. Kaya nga, ma'am, ang sinasabi nga kanina, anong pangalan niyo ulit, sir? Yung may hawak-hawak ng suspension order? Ang sinasabi niya, may suspension order na, pagkatagal-tagal na yung suspension order, and yet hindi niyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakaka-insulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes, sir. Wala naman po kasi kaming police power. In fact, Then who has the police power to implement that suspension order? kailangan po namin silang kasuhan Who has sa the police court. power, ma'am? Ang dapat po kasi, sir, yung pag-issue namin ng suspension, yung mga Kaya ma'am, kung yung nag-issue hindi na kayo ng suspension Opo, order, opo. tapos ngayon, hindi nyo ma-implement, sabi nyo, wala kayong police power, then ba't pa kayo mag-issue ng suspension order kung wala palang kayong police power o wala kayong may delegate na grupo na has the police power para pilitin na maalis na yung mga nakaupo na merong suspendido na? Bali, ano po, sir, may charge order para kaso na po sa court. So, mahabang proseso yan pag korte. Actually, sir, yes po. Then useless. Wala Useless. the list that we can... Mag-issue ka ng suspension order, tapos tututol yung na-issue yung suspension order, then you go to court. When you go to court, mahabang proseso yan. Nandiyan yung RTC, nandiyan yung Court of Appeals, nandiyan Supreme Court. Damn, abutin ng taon-taon. Tapos, habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspendido at titiba-tiba pa rin, ika nga. So bakit pa-issue ng suspension order kung in the end pala sa korte rin palang bagsak? Tulad itong nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement. So siguro nag-antay lang siya, madimanda niyo sa korte. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's sir. a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Kung sila, sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang dalhin yon yung suspension, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police na paalis. Pero yun nga po kasi pupunta sila sa police? Yes po, dadalhin po nila yon. No, ma'am. Sorry, mama. Kung pumunta sa police, hindi po trabaho ng police. Yung suspendido, wala pong power ng police. The police... wala po din po they're kasi not kaming given police the power, authority. sir. So yun po talaga yung process ng batas. Limited lang din po yung aming power. Wala kaming police Kaya nga, power. so hindi niyo pag-isipan itong PUB modernization. Ito yung isa sa mga butas dyan na kapag nagkaroon ng problema yung mga jeepney driver, sabi kanina Mr. Comia, tanggalin. Paano mo matatanggal yung isang tao na samantalang yung mismong management, siya mismo pwede magpatanggal sa mga tao niya na hindi nagko-comply o hindi magandang standing. And then kapag halimbawa na pagkaisahan na, halimbawa yung isang leadership, tulad halimbawa si Mr. Comia, na pagkaisa na siya ng mga miyembro at nagreklamo sa inyo, nag-issue kayo ng suspension order, hindi niyo pala kayang implement. Yun yung isang loophole, sir, doon sa implementation. Exactly. So how would you address that? Kanina sabi mo, tatawag ng pulis, mamang pulis, halika, pataskin mo dyan sa pwesto itong actually, sir, meron kaming ongoing leader ng kooperatiba. Joint memorandum circular supposedly with LTFRB, OTC, and ongoing namin na sana ay mapabilis para mag-collaborate kami. Kasi hindi po pwedeng isang office lang talaga dahil maraming involved. So anong suggestion niyo po? Tulad dito yung sa hinaing kanina, anong pangalan niyo ulit, sir? Noli Rosales po, Your Honor. Mr. Rosales. Ang tagal-tagal nang na-issue ng suspension order, and yet nakaupo pa rin, pangising-isi pa rin yung na-issue nyo ng suspension order. Kaya siguro, Mr. Chair, baka buwagin na lang pong CDA kasi wala naman po talaga silang ngipin sa kanilang order. Masaya pa rin po yung mga kumukilimbat ng pera ng mga membro. Hanggang ngayon po, pumapistaw pa rin. So kung gano'n yung pong sagot ng CDA, bakit kailangan pa natin silang bigyan ng malaking papel para i-implement ang order nila? So, alam mo pa, Mr. Chair, ang sabi nila, magtayo po daw sila ng management committee
para daw i-take over yung cooperative na to. At saka mag-re-elect sila ng mga bagong opisyal. Hanggang ngayon po naghihintay yung mga biktima dito. Wala pong kahit isang tugon itong ang CDA. Kaya nga pinaabot na namin ngayon dito, buti nga na napag-usapan dahil kung ganyong tindig ng CDA, useless po yung opisina nila. At na lang, buwagin na lang ito kung gano'n yung sagot ng official ng CDA. Okay. Bago ang lahat, Senator Cheese. Please. Sir, kailangan talaga yung committee na itatayo ng CDA para po makapag-General Assembly at makapag-election ng panibagong magti-take over. Dahil nga po, lahat ng officers ay suspended. Paano magkakaroon ng General Assembly? Paano magkakaroon ng botohan? Samantalang kapag nakita ng isang leader, tulad ng ni Mr. Comia, merong isang mga membro dyan na hindi sumasang-ayon sa kanya, pwede niyang alisin at any given point. Ang sasabihin lang niya, hindi ko gusto yung ugali mo, hindi na maganda yung karakter mo, tanggal agad. Pero, yung mga tao, mahirap magpatanggal ng leader. Si leader, madaling magtanggal ng tao. Nag-gets niyo po? Yes po. Doon sa lahat na suspended na mga officers, yun po yung itatayong committee na sinasabi niya para po magkaroon ng General Assembly at yung General Assembly ang magde-decide sino ang uupo. Kaso po yung General Assembly, tuta din ni official Di ba? Paano magkakaroon ng General Assembly? Yun ay planted ni official, planted ng presidente ng samahan. So meaning po ang mga members niya ay siya pa rin ang iboboto. Correct. Exactly. Tanong mo, sagot mo. Sir, hindi na po namin yun. Paano ba? Kasi kailangan meron talagang documents. Kaya so ikaw mismo nakita niyo yung problema. Yes po. So ang akin lang dito sa PUB Monetization Program, pinag-isipan niyo muna na mabuti. Para minadali ito Hindi nyo nakonsulta lahat ng stakeholders Hindi nyo, ang ginawa nyo kasi, ang kinukonsulta nyo lang palagi, LGU, LTFRB, DOTR. Kayo-kayo lang. Hindi nyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground. Again, sir, we are not part of the modernization program. No. In-example ko lang kasi, di ba? Yes Kaya po, marami tumututol dito. Yes po. Kasi may mga loopholes because hindi na pag-aralan na mabuti. I agree, hindi sir. na konsulta lahat. I agree. Di ba? Tama. But anyway, sige. Meron pala ako isang tanong, Sorry. Mr. Chair. Sa BOI, nandito man taga BOI? Board of Investment? Meron ba? Yes, Mr. Chair. Kanya ko pag gustong tanongin ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Francisco, Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, Okay. Mr. Chair. Tuloy ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Hindi sila pag-comply. Yes or no lang? Per our information, two were able to enroll in the program and In short, hindi sila nakapag-comply. they complied, Your Honor. They comply. Mr. Chair. Nakapag-comply sila. However, nung humingi si Mr. Francisco sa BOI para sa programa na ibinibigay nyo sa mga foreign manufacturers, dinecline nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign investors, foreign manufacturers. And yet, yung mga local, ayaw nyo pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Mr. Chair, per the IRR of EO 182 or the CARS program, a separate MC must be issued providing for a period within which to apply for enrollment in the program. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa nga ni Mr. Francisco nung last hearing,
And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako, may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun eh. Kaya palagi nyo pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag na CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni Asek Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo ng 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit na kami doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo bigay sa local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Kami hindi. Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba ng 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, after first na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components para lahat ng components dito natin gagawin sa ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI nang hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Okay, BOI. Ang sinasabi niya, para maging maiksi tayo, kung nabigyan niyo ng pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Mr. Pwede Chair, pa maibigay niyo isang slot sa kanila? kasi Mr. Chair, yung CARS program has its own requirements for qualification under the program. But under the CREATE Act and under the MVDP, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may qualify. Yes, So, Mr. Chair. Mr. Francisco, you are qualified. They may qualify. So, kung qualified sila, ba't di mo bigay sa kanila isang slot, yung 9 billion? Meron pala kayo naibigay ng 18 billion sa foreign manufacturers. I'm referring to the CREATE Act and the MVDP. Anong Clean Air Act? Under Anong Clean Air the Act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, which provides for incentives for qualified enterprises. So this is different from the CARS program, Mr. Chair. Anong Clean Air Act na sinasabi niyo po, Mr. Buluran? CREATE Act po, Mr. Chair. Trade? CREATE, short for Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or RA 11534. Okay. So under this law po, those activities that fall under the Strategic Investment Priority Plan may qualify for registration and avail of incentives under the CREATE Act po. Okay. Hindi pa kayo nag-avail, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Chairman. Nung last na consultation namin, last week lang yun, with DTI, BOI, UNIDO, CAA, GEF, as requested by Yusek Aldaba ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali. So, yun lang. Yung dalawang foreign manufacturers lang. Mr. Buluran. Ang inalaw nila. So, ngayon, wala pa silang bago. Mr. Buluran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Mr. Chair, under the CARS program, there are certain qualifications Ano nga po yung kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications. Define qualifications para sa'yo. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were Tapos sasabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like.
Kung hindi pa siguro nila nakita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Mr. Chair, let me first provide a background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the Project Management Office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiksa, gutom na ako. Bakit hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, Bakit po? According to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi haba-habang problema na yan sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin, ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka-flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit nga sila nakikipag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, Baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw? Ay, kasabihan sa kanto, kalye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina, sorry sir palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although lang I'm not against sa mga foreign investors, pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Modernization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan i-prove yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay wag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaya ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nagkakaroon ng trabaho. Yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami. Yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin. Pati si Mr. Saraw. Nandito. 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection. Qualification, dapat nga, nung nag-consultation kami nila Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives, yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan, na ibang, yung certain requirements, dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So, ba't mo kami hihingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So, ang nire-request ko noon kay Yusek Ortega, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC, pero accept mo na kami doon sa requirements na Muten Academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo, hindi kami nagko-qualify. Sigurado ko kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin.
Or mas marami pa? Kasi lumingon ka kaliwat kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Always, sir. Yes, always. Tapos hindi kami nag-qualify. Yeah. Kaya Sir, Mr. sorry, Buluran, Mr. excuse me. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayaw yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin, na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lokohan, sir, lokohan. Papaboran yung local versus sa papaboran yung foreign versus sa local, na samantalang itong local pagkatagal-tagal na ginagawa yung paggawa ng jeep. Anyway, this is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-bureche, tatamaan kayo sa amin dito sa Senado. I'll make sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, magkipag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuhin kami, huwag nyo kami insultuhin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Okay? Huwag na tayo maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may korupsyon. Okay? Sige po, there being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.